Isang buong taon na naman ang nagdaan. Isang buong taon na puro kalsada at paglalakbay ang ating ginawa. Kung kaya't sa episode na ito, tayo muna'y magmumuni-muni sa lawigan ng Zambales. Bakit Zambales? Dahil itong lugar na lang ang titirang kalsadang hindi namin nadaraanan sa aming paglalakbay dito sa isla ng Luzon. Sulit ang aming naging biyahe dito. This time kasama natin ang pinakamalapit nating OBR. Nagbabad sa malawak na karagatan at in-enjoy ang katahimikan ng kapaligiran. Kung kaya't ano pang inaantay nyo? Tara at samahan niyo ulit kami sa biyahe namin dito sa Palawig, Zambales. Alright, good morning. At nag-record na tayo dahil para alam nyo na bumabiyahe tayo ng anong oras tayo bumabiyahe, lab? Madaling araw. Dahil hindi traffic at malamig. At babiyahe tayo, nakita nyo naman sa ating title. Puntahan natin ang Zambales dahil ang aming mga napuntahan na before ay nakalista sa aming mapang pinrint. Tapos kinukulay namin yung mga daan na nadaanan na natin. Kaya ito, kung mapapansin nyo sa video na yan, pinapakita namin na umikot na kami sa Luzon nung North Loop tayo before 2025 year-end ride namin. Tapos ngayon naman may mga iilang parts tayong hindi pa nadadaanan. Kaya ngayon, ipo-fulfill natin siya. Ngayon, puntahan natin yung Zambales sa part na yan. At syempre kasama pa rin natin ang pinakamalapit na OBR. Ang pinakamalapit na OBR. Grabe, love it. At nasabi ko ulit yung love. Grabe, tagal ko nyo nasabi yan. At nagpapasalamat kami sa mga nakapanood ng video natin nung Sagada. Solid. At nung dumaan tayo ng Besang Pass, nung nakaraan puro bundok tayo, ngayon subukan natin magdagat. Bundok dagat lang naman ang ginagawa namin. So yun, time check natin is 4:41 ng umaga. Nandito na tayo sa Bulacan. Di ko alam kung saan part ng Bulacan to. Meron na lang daw tayong 4 hours and 13 minutes bago makarating doon sa ating tutuluyan. And medyo mahaba naman yung gabi ngayon dahil ngayon ay bare months na. Kung kaya't maya-maya pa sisikat ang araw. At ayaw naman namin kayong medyo nadidiliman sa inyong pinapanood. Kaya mamaya na lang, pag merong araw-araw na. Basta galing kami Marikina at muna tayo ng Zambales. Recovery ride lang. Kung papansin nyo, dati tuloy-tuloy kami nagpo-post ng video. Ngayon medyo mahabang interval natin kasi may inayos kami before. Makikita nyo rin yan. Oh, wow. So yun, balikan na namin kayo mamaya kapag medyo nandun na tayo bandang Bataan siguro. Kasi doon naman tayo dadaan. At malapit lang to. Kasi yung malayo, yung sinasampa ng Roro. Balik ulit tayo dahil kanina nasa Bulacan pa tayo. Ngayon naman papalabas na tayo ng Bulacan at nakikita na natin ang arko na maghuhudyat. Papasok na tayo ng Pampanga. Hey no. Ngayon na lang ulit namin ito na videohan kasi dire-diretso kami dati. Pampanga, time check 4:50 ng umaga. Woo! Let's go. At matagal-tagal pa tayo. Malapit na pala tayo. 4 hours na lang. At estimated time of arrival is alas 9.
Pero alas 2 ang ating check-in sa ating tutuluyan. Mamaya, papakita namin sa inyo kung saan tayo tumuloy. Di ba, love? Love. Uy, grabe, ang bango ng paligid. Napaka-energetic natin ngayong araw dahil kami may mga morning person. Andito na tayo sa rotunda na dito sa Pampanga. At kung papansin nyo, nadaanan natin to sa mga previous video natin. And may episode kami na dumaan tayo dito papuntang Bataan. Ayan, papuntang Bataan. Tapos pumunta rin tayo ng Mapanuepe, Zambales. Ayan, kung medyo nagugustuhan nyo yung video na to, pwede pa yung video na yun. At syempre, kung nagugustuhan nyo yung video na to, baka naman, please do comment, like, share, subscribe. Woo! Let's go! At may kita natin ang simbahan dito. Alright, so again, sinalubong ulit tayo ng sunrise dito sa Pampanga. Solid. At nakikita nyo na kami ng maliwanag. Every time na dumadaan talaga tayo dito, no, parang expressway, yung bibilis ng kalt ng ano. Bagay, isang diretsuhan naman to eh. At ulitin namin, isa sa mga reason kung bakit kami bumiyahe ng madaling araw, ng madaling pa, kasi sa mga napakagandang pagsikat ng araw. Iba yung feeling kapag nakikita mo na nagkakast ng shadow, nagkakast ng sunrise sa mga ulap, sa paligid. Very solemn. Di ba, love? Grabe. Parang ano siya eh, iba-iba yung setting kapag ka sunrise ang naabutan natin. Nakaka-refresh, magka parang restart. At hopefully naman ngayong araw na to eh hindi naman tayo abutan ng ulan. At kung umulan man, mga hapon na siguro at nakasettle na tayo dun sa ating tutuluyan. At meron na lang daw tayong 130 kilometers, 3 hours and 10 minutes bago tayo makarating doon. At 5:37 na ng umaga. At Lubao, Pampanga pala tayo ngayon. Isang diretsuang kalsada. Let's go! Let's go! Alright, so nakikita nyo ulit kami. Stop over muna tayo dito sa aking one of the favorite gas station dahil maganda ang CR nila. Tapos nagpalit na rin tayo ng pito ng ating gulong dahil nababarahan sa tire sealant. Prepare din muna tayo. At alas 2 na ng ating check-in time sa Palawig, Zambales. Kaya medyo chill muna tayo. Kung pansin nyo kanina, dumiretso tayo dito. Madilim pa. Sana hindi traffic sa pagpasok ng Zambales dahil Sabado ngayon. Let's go! Good morning! At may araw na. Oras natin is 6:20 ng umaga at nagpahinga muna tayo doon sa Clean Fuel at naglagay muna tayo ng coolant. Importante yung coolant. At nag-check na rin tayo ng tire pressure. Kanina naman dahan-dahan lang naman ang ating biyahe. At nakita natin itong arko na thank you ata Pampanga, salamat po. O yun, nakalabas na tayo ng lalawigan ng Pampanga. Salamat po. At nandito na tayo sa 1st Congressional District of Bataan Province. Nasa Bataan na tayo, love. Tapos kakanan na tayo dito papuntang Zambales. At napakaganda ng pagsikat ng umaga. Malalaman mong parang weekend kapag ganito yung feeling eh. Weekend. Oo nga. Hermosa, Bataan. Nakita natin doon, Hermosa, Bataan. 2.6 kilometers, kakanan na tayo. Grabe, gaganda ng mga doon, bundok. Stig. Malamig ang dumadapong hangin habang kami bumabiyahe dito sa kabaan ng kakalsadahan ng Bataan. Mga pagkakataong inahabol namin kapag kami umaalis ng gabi mula sa Marikina. Nakaka-refresh at nakakaginhawa sa pakiramdam. Sarap sa feeling.
At nga pala sa mga nagtatanong kung bakit tayo na late minsan sa pag-upload at patagal yung interval, dahil po ay may day job po kami. Sa kasamaan pala may day job po kami. At ang ating OBR ay naka-work from home. So yung schedule kailangang asikasuhin din. At syempre mas importante yun kasi yun dun tayo mostly kumukuha ng fund kapag ka nag-short tayo sa ating mga travels. Pero may mga part na minsan panonood nyo sa amin nakakatulong para magkaroon tayo ng fun para lumabas-labas at gumawa ng mga content na may babahagi namin sa inyo, diba? At hindi rin naman natin siya mabitawan dahil yun ang ating profession so sa Pincam, ating profession natin. So this sideline of ours is lang mga parang extracurricular. Pag weekday nasa office tayo, pag Sabado, Linggo, pag wala naman masyadong mga appointments, edi gumagawa tayo ng paraan para makapag-refresh. Alright. So yun, kanan na tayo dito. Dahil kung napanood nyo dati, pumunta tayo ng Bataan, dinire-diretso lang natin to. Ngayon Pasambales tayo, kakanan tayo dito na may nakalagay Dinalupihan, Balanga, Bataan. So yun, kanan tayo. World War II, first of line defense. At ayun, let's go. Mabuti na lang at may araw na nang makarating tayo dito sa arko papasok ng Olongapo, Zambales. Papakita sana namin sa inyo yung entrada. Kaso, hinahabol ng uwak ang ating drone. Kung kaya't dali-dali namin itong ibinaba. Love, say hi. Hi, nakita nyo yun? Yung mga umiikot na uwak. Kaya ito na lang yung gagamitin natin. Yo! Time check, 7:04. Nandito na tayo sa Olongapo City. Woo! Nice one! Zambales South. Ayon sa ating nakitang signage dito. So Zambales na pala ito. South of Zambales, Olongapo, Zambales. So meron na lang daw tayong 2 hours and 37 minutes bago makarating doon sa ating tutuluyan. Paahon na to ng kabundukan at bababa na naman tayo mamaya. Yun umaahon yung every wagon. Every wagon ba to? Ganda no? Deluxe. Wow! Alright, so nakarating na tayo dito sa sentro ng Olongapo, Zambales. So kwento lang namin kasi parang medyo tiwala tayo nung time na yun sa sa Google Maps. Syempre tinuturo ni Google Maps yung daan, pero may mga times na tinuturo ni Google Maps yung hindi updated na daan na may one way pala na scheme. So to cut the story short, wow, naghahanap kami ng pagkain tapos may kumaliwa kami dito na one way pala. At muntikan na kaming matikitan dito sa Olongapo. Pero ayun, napakiusapan naman dahil baguhan tayo dito at medyo hindi naman tayo rude makipag-usap. So honest mistake naman tayo na hindi natin alam at wala naman tayong nakitang signage na one way. Parang pinapare-route lang yung mga sasakyan, yung mga kotse. So ayun, tapos papel pa yung lisensya natin. Dahil yun yung kasagsagan na hindi pa nagre-release ng plastic card sa LTO. Yun ang kwento namin dito sa Olongapo. Namuntikan na tayong bumalik para tubusin ang ating lisensya dito. Kaya dito sa mga gantong eskinita, sa mga gantong lagi talagang double check kung may mga nakapaskil na one way.
Pero yung iba kasi wala eh. Tapos magugulat ka na lang may lalabas na enforcer sa gilid. Bulaga! So yan. Welcome to Olongapo. Tapos ito na yung giant statue. Tapos kakanan na tayo dito. Iba, Zambales. Anong statue yan? Hindi ko alam eh. Pandesal sa umaga, pandesal sa tanghali, pandesal sa umaga, pandesal. Sinong hindi mapapabili ng pandesal kung ganyan ang ringtone, di ba? Ano yun? Pandesal Ano yun? sa umaga, pandesal. Pandesal sa tanghali, May ano kayo niyan? May singer kayo nun? O ikaw yan? Ah, sige. So pandesal tayo. Okay lang, sama ka sa YouTube, kuya. Thank you. pandesal sa umaga, Pandesal. pandesal sa tanghali, pandesal. Pandesal sa Ay, plastic. Thank you. umaga, pandesal. Tapos kape na lang tayo. Malunggay pandesal sa umaga. Pandesal sa umaga, pandesal sa tanghali, pandesal sa umaga, pandesal. Pandesal sa umaga, pandesal. Pandesal sa tanghali, pandesal. Pandesal sa umaga. Pandesal sa umaga, pandesal. Stop over montahan. At syempre, kung napansin nyo kanina yung pinagpilan natin ng pandesal. Ayan, pandesal, kape, tengobia. Na-LSS pa rin ba kayo sa pandesal song ni Kuya? Tara, pakinggan ulit natin. Pandesal sa umaga, pandesal sa tanghali, pandesal sa umaga, pandesal. Pandesal sa umaga, pandesal. Pandesal sa tanghali. Alright, so after ano oras tayo masambahay? Alas 3? 3, 4, 5, 6, 7 4 hours, nandito na tayo sa Subic Gateway to Zambales. So kung nagtataka kayo bakit 4 hours tayo, kasi pahinto-hinto tayo at chill lang. Hindi naman tayo nagmamadali dahil alas hapon pa ata yung check-in natin. Parang ganun, medyo matagal-tagal pa. Kaya we take your time dito sa Zambales. Sige lang. Alright. Alright. Hometown of President Ramon Magsaysay, Castilleros, Zambales. So nakalabas na tayo ng San Marcelino, Zambales. At oras natin is 8:49 ng umaga. At may nakikita tayong arko sa harapan, kulay lila. At ang nakalagay ay Welcome San Narciso, home of the Philippines. Tayo sa San Marcelino, yung isa ito San Narciso. Uy, grabe, dadaanan yung mga palay. San Narciso, Zambales. Ngayon, parang binabati na tayo ng mga agoho tree. Ganda, gumanda na yung kalsada. Kanina, puro bayan-bayan yung dinaanan natin, kaya hindi tayo masyado nakapag-video. At ang OBR natin, gusto mo ba mag-jogging? Oo, tsaka malamig. Pag malamig, gumaganda na yung kalsada. 4 lanes na. At dumadami na ang puno. At papasok na rin tayo. Paakyat ng Palawig, Zambales. Ganda na. At 2 bars pa lang nababawas sa ating gas. Nagpa-full tank tayo sa Marikina. Meron tayong gas consumption na 45.9 kilometers per liter. Parang nung ano lang Manila Matnog. Pero this time kasama natin ang pinakamalapit nating OBR. Grabe, pakalapit yan.
Oo nga, tapos ang ganda ng ano, ng kalsada. Parang ang ano, pit-pit nung asfalto, hindi siya yung natutuklap kaagad. Galing. Oo, ang gaganda eh. Oo. Ang lalaki ng mga puno ng mangga. 1950s, charot. Kaya gumaganda na love. Ang ganda ng kalsada, love. Woo! Ay, sorry. Meron ka nga pala, kabila. Woo! Pier. Pier. Nice one, napakaganda. Let's go! Woo! Grabe, lahar. Lahar ba yan? Lahar eh. Oh, galing Pinatubo. Papunta dun sa dagat. Natitirang magagandang kalsada dito sa Central Luzon ay yung kahabaan ng kalsadang ito. Saan mapunta tayo? Ng Palawin, Zambales, at napalilibutan ng mga akasya, puno ng akasya. Ganda. Hey. At nandito na tayo sa Barangay Santiago. Malawak ng palayan, tas dagat na dun sa kaliwa. Kawayan Farm. At oras natin ngayon 9:56, capital town of Zambales, Iba, Zambales, capital city of Zambales. At grabe na yung init, parang nakakaantok. Parang nakakaantok talaga. Nilalabanan na nga namin pati yung OBR ko yung sariling laban na eh. Pagka dumapo na kasi yung init at yung biyahe malupit. At kakanan tayo sa Govic Highway. Malapit na daw tayong kumanan sa Govic. Pero bakit tayo kakanan kung pwedeng dumiretso? Public notice is not accessible to and heavy equipment. So kakanan talaga dito. Govic Highway. May dumadaan naman, so daan na rin tayo. May nagtanong pala, lab, ano daw yung parang advice or technique natin sa paglo-long ride? Kasi parang may nabasa kami nun na parang ano daw yung pwedeng gawin para matagalan yung long ride. Communicate! Tapos ano ba? Stretching. So parang huminto para matagalan ng long ride kuan. Oo. Delikado yun. Tapos oo. Tumigil, mag-stretch, mag-jogging. Yan ang pinakamalupit. Oo nga eh. So yun lang naman. Yun ang hinuha. Basta kayo makatulog ng diretso na ganun straight. Oo. So yun, bayan ng Iba, Zambales tayo. At diretso pa tayo. Amoy na, amoy Head and Shoulders na nakakatapos lang pumunta ng dagat. Tayo dito, Bagatan Road. May milk tea. So yun, expect natin na rough road daw kasi sabi ng napagtanungan natin medyo rough road daw. Tignan natin, malalaman natin. Sarap mag ganito, drone. Tatakbo ka lang dito pala yung pagdalaglag.
Oops, wait lang ate. Ayun na. Pwede na tayo lap. This is the start of it. Room. Woo! Pasok na tayo sa loob. Ayan na nga po. Tadam! Oh, so ano na siya? Sand na. Pero kaya naman. May mga bato-bato pa naman. Pero lang daw 800 meters na rough road. Kaya to. Kung saan tayo pupasok, pero okay lang. That's life. Ine-expect na namin na ganito ang magiging daan. Pero iba pa rin talaga kapag nandun na sa aktwal. Kuya, dito yung Bruce, no? Diretso lang. Thank you. Mabuti na lang talaga at wala tayong kasabayang sasakyan sa kalsadang ito. So, diretso lang, diretso lang, diretso lang. 600 meters na lang daw tayo. Tapos, makakasalubong pa tayo ng grupo ng mga aso. Yan, ganyan lang. Mabuti na lang talaga at wala silang energy manghabol. Koto Mines. Koto Mines. Ganito, no? Sa Koto Mines. Ay, hindi. Nilagay lang siguro nila yan. Ay, grabe, love. Lupit. Picture nga tayo. Parang lupit naman na ito. Tapos, habang nasa liblib na daan, ay namangha pa kami sa mga nakapalibot na puno at halamanan. Into the jungle tayo. Tara. So, sabihin, 20 kilometers sa ganito yung sinagupa nila. Lupit. Eh, ito, 1 kilometer lang. Grabe kung ano yung nalalaman kong lugar. Hindi ko na-expect to love. Pero sabi nga nila, sa hindi kagandahang daan, ay may nag-aantay sa kakaibang kagandahan sa dulo. Grabe. Pag nalaglag tayo dito, nakakaiyak. Nakakaiya yan. Ha? Gusto ba? Hindi ba? Ano yan? Sige. You know, parang ito yung pinakamahaba nating travel kasi yung sa ano sa La Union medyo maikli lang. Ito, saan tayo dito? At narating na natin ang ating destinasyon. Dito sa Blue Spruce Beach Resort. Ano ba? Sa una, nahirapan kaming hanapin ang entrance. Mabuti na lang at mapagmasid tayo. Okay naman ang lugar. Napakatahimik. Malayo sa main road. Pero sulit naman kapag narating na. Nagbaba muna kami ng gamit at nagpahinga ng kaunti. At dahil wala tayong dalang tanghalian, ay naghanap na lang din muna kami sa labas. Nakarating na tayo dito sa Blue Spruce at ikot muna tayo dahil kailangan nating bumili ng supplies na makakain. At sabi ng owner, tayo lang mostly. Kami lang mostly yung tao dito. Kasama ng owner na nakatira dito. Tara, ikot tayo bago umulan. So mamaya libutin natin yung beach. Ikot lang po kami. Balik na lang kami. Sige. So yun yung owner ng Blue Spruce. I think pare-recommend ko sa inyo to kung gusto nyo ng medyo adventure type na medyo secluded. So yun, tara. Yun. Adventure. Kung adventure ang hanap nyo, I think possible sa inyo to.
Pwede sa mga gusto ng hindi masyadong mataong lugar. Okay naman. Maganda yung kanilang area. So, ang ganda. Parang grabe. Lupit. At sinago pa ulit ang panghamong daan. Katanghaliang tapat dito sa Palawig, Zambales at wala pa rin talagang tatalo sa katahimikan ng probinsya. Kumain na lang din muna kami sa tabing karinderya. Ang sarap lang sa pakiramdam na parang napaka-natural ng pamumuhay. Walang polusyon, walang pressure at higit sa lahat, napakapayapa. Masarap magmotor nang walang pangamba, walang problema. Parang sakto talaga ang biyahe namin ngayon, ang pagginhawa sa isang linggong pagtatrabaho. Sa bawat biyahe namin ganito, ay mas lalo pa kaming nagiging handa sa mga kakaharapin pa namin sa mga susunod na araw na pagtatrabaho. Dati, nahihirapan din kaming humanap ng oras para sa mga ganitong pagbabiyahe. Puro na lang trabaho, naghahabol ng oras, at minsan, nakakalimutan na namin mag-enjoy. Pero di naging handang iyon para magawa namin ang mga ito. Nagplano, naghanda, at masugid na pinag-isipan kung paano pa rin namin may enjoy ang buhay sa mundo mapanghamon. Following the leader down 8th Street to get what we can. Crawl up the walls, make a few calls to the man. Promising the prominent tango. Find the square feet of the triangular man who always had the land with you. Me too. It's new.
Good morning, kinabukasan dito sa Palawig, Zambales. Makikita niyo napakaganda ng araw ngayon at hindi umulan. Tapos itong tinuluyan namin, wala talaga siyang breakfast pero nag-request kami ng breakfast. So, yan. Courtesy of Blue Spruce. Courtesy. So, na-request namin yung breakfast. So, tara, kain. So, story time. So, nakakwentuhan namin yung owner ng Blue Spruce at sabi niya is kami lang daw yung guest niya ngayon. Pero dati, marami daw. Medyo lang. Di lang siguro ngayon panahon ng Hindi pixie. hindi peak season ngayon. Nagsa-struggle din kapag ka ganitong business. Pero kailangan ding magpatuloy. Wow. So, yun. Kain tayo. Isda rin pala dito. Nilagay nila yung mga nilagay nila yung mga kung nakikita nyo. Nilalagay sila ng lambat doon. Mas mababa ngayon. Pagkatapos natin kumain, syempre susunutin din natin. Lumublob sa dagat. Diba? Maiisda pa. At dahil nandito na tayo sa dagat, hindi na rin natin pinalampas na lumublob at enjoyin ang tahimik at malawak na karagatan. Alright, so sa huling part ng video na ito ay gusto namin ibahagi ulit ang aming pinagstayan dito sa Palawig, Zambales sa Blue Spruce Beach Resort. So pakita namin sa inyo kung saan kami tumuloy dito. So ito yung parang room na nakaalat sa amin. So kumpleto siya. Nagulat kami kasi sa presyo na binigay sa amin na around 2,000, may kasama na siyang breakfast at itong magandang room na to, double bed, tapos may aircon naman, tapos ayan, pang beach resort na unit. So may table kayo dito at ang maganda, may ref. So nakapag-store kami ng mga foods, tubig at ang maayos at may heater na toilet and bath. So, yun, kumpleto naman, okay naman. Nabigay naman niya yung parang basic necessities ng ating pagtuloy dito sa Palawig, Zambales. Tinihit lang namin ito sa huling part ng video na to para magkaroon kayo ng idea kung saan kami tumuloy.
para may idea rin kayo kung saan kami tumuloy. Ito siya, Blue Spruce Facebook page. So pwede siya makontak. At ito yung number niya sa baba. What up? Ayos. Ano kami, sir? Mga ano lang, sir? 5 hours pa? Ayun sir. Thank you. Thank you, sir. Okay lang sama kayo, sir, sa YouTube. Si Kuya Amy. Yung owner, sir, no? Sir, yung ano, susi. Okay lang bang magdikit ng sticker dito, sir? Sa ba pwede, sir? Anong sticker ba yan? Parang yung sa namin, sir, eh. Sa YouTube namin, eh. Kasi yung iba, pinipicturan. Kung saan kami nagstay. Tsaka yung iba kasi, pag mga nagmomotor din, nagdidikit din, eh. Kasi yung iba, pagka sinesend din sa amin na, uy, galing kami dito. Gulat kami na, hindi namin kilala. Tapos kung saan napapadpad yung mga video namin, eh. I-send ko lang din, sir, sa inyo yung YouTube namin na ginawa dito. So, yun. Baka next time, puno na to ng sticker ng mga nagmumotor. Okay. Sige, sir. Thank you, sir. Baka bumalik din kami in the future. Isang buong taon talaga ang nagdaan at samot-saring karanasan ang ating naranasan. At sa biyaheng ito, mas lalo pa tayong ginanahan na libutin ang kasuluk-sulukan na kayang puntahan ng ating motor. Sobrang ginhawa sa pakiramdam, napakapayapa at nakakapanumbalik ng mga pangarap na gusto nating marating at magawa. Beer! Isang lugar na masasabi nating kumumpleto sa ating paglalakbay dito sa isla ng Luzon. Kahit na paunti-unti ang ating nararating, ay masasabi natin kahit papano ay nakikita natin ang progreso. At kung umabot ka man sa dulo ng video na ito, ay lubos kami nagpapasalamat dahil malaking tulong ang panonood nyo para sa matagal naming pinapangarap na Philippine Loop sa inaharap. Muli, kami po ang Ride Con na walang sawang nagpapaalala na ride safe lang. Alright, kahit pauwi na tayo, siyempre dadaan pa rin tayo sa rough road. Isipin nyo yun, scooter yung gamit natin. Royal Enfield, hibulain, baka naman! Masusubok talaga yung mga motor nyo sa mga ganitong pinupuntahan namin. Pero yun lang, baka lang naman. Dalawang Royal Enfield, hibulain, baka naman.